Hi guys, kauwi ko lang galing sa bayan, no? At medyo busy tayo lately, no? Meron tayong mga pinagkakaabalahan na ipapaliwanag ko na lang dun sa upcoming na video natin. Siguro ma-upload natin siya by next week, no? Kasi halos isang buwan na tayo. Ay hindi, mahigit isang buwan na tayong walang content. No, kung kailan na-hit natin yung target natin na 1,000 subscribers, saka naman ako hindi makapag-vlog. No, i-explain ko kung bakit medyo naging busy tayo nitong mga nakaraang araw. Actually, nag-post ako sa official Facebook page ko tungkol doon sa upcoming content na yon. Kung naka-follow kayo sa akin sa Facebook, malamang nakita nyo yung post na yon. No, pero lagay ko na rin siya dito sa screen. Yan. Abangan nyo na lang yan. Siguro next week tapos na yan. Sa ngayon, compilation muna tayo nung Mount Sembrano vlog na nagawa ko kasama yung aking mga kaibigan nung March na medyo matagal-tagal na rin. Iti-take opportunity ko na rin itong pagkakataon na to para ibalita sa inyo yung isang magandang balita na in-announce ng TDP Publishing House nitong nakaraang araw lang tungkol sa MIBF or Manila International Book Fair. Yung TDP Publishing House po ay kasama sa MIBF 2024. At syempre dahil kasama ang TDP Publishing House sa MIBF 2024, meron silang booth doon kung saan pwede kayong maka-score ng mga lihim ng Moon Lane. Ito po yun. Ito yung libro ko na nirelease under TDP Publishing House. Available pa rin po yan sa kanila. At pwede kayong maka-score nito sa MIBF. Actually, pupunta rin ako doon kasi mag-iikot-ikot din tayo. Titingin ako ng mga libro. So, kita-kits kung pupunta kayo ng MIBF. At syempre, suportahan nyo rin yung iba pang libro ng TDP Publishing House dahil napakarami nilang bagong release at magaganda po lahat. No? Sobrang pinaghandaan, pinagpaguran ng ating mga manunulat at yung mga istorya ay talaga namang interesting. So, mag-ipon na kayo at maghanda ng mga pangbili ng libro kung pupunta kayo sa MIBF this coming September 11 to 15. Kita-kits tayo doon. So, ayun na nga. Compilation muna tayo ng Mount Sembrano vlog. Ito, paborito ko tong video na to. Nasabi ko na yan nitong nakaraan. May mga nagpapa-shoutout pala. Shoutout po sa aking panganay, si Jacob, at kay Jeric na aking pamangkin, sa banda nila na Alpha Cunada, Stellar Story, at kay Makmak na taga Bayugo pero madalas nasa Hala-Hala. Shoutout sa iyo. Yun lang. No? Sana ma-enjoy nyo tong video na to. This episode of Tito J Diaries is brought to you by Kape ni Ginoong Pepe, TDP Publishing House, Nanay Josie's Kainan sa Kubo, Kimi no Taco. Alas 6 ng umaga nang makarating kami sa Barangay Malaya. Dito rin mismo sa Barangay Hall ang registration para sa hiking. Siya si Sir Jeff, ang magsisilbi naming tour guide para sa araw na to. 15 years na raw niyang ginagawa ang pagtutour guide dito sa Mount Sembrano sa Barangay Malaya. Orasan nyo rin sarili nyo para mas may tubig pa tayo bawat isa. Pagkatapos ng maikling orientation ni Sir Jeff, sinimulan na namin ang paglalakad. Ang unang target na marating ay ang Manggahan Campsite. Nagsimula kaming maglakad sa isang sementado pero paaho na kalsada. Kaya hindi rin biro ang 10 to 15 minutes na paglalakad dito. Ano yan? Mabibili mo yung balat na? Ito na ba yung peak? Yan? Yan ang peak. Yung nakalawit. Nakalabot. Ay, ayos pa. Para tayo sa baba. Pito kaming lahat sa grupo. 4 sa amin ay first time lang mag-hiking. At isa na ako sa 4 na yon.
Nagpaalam lang si Sir Jeff na may bibilhin sa tindahan habang nagpapahinga kami. Nang makita namin siyang pabalik na, hudyat yun na muli na kaming babalik sa paglalakad. Maliban sa amin ni Kuya Albert na meron pang nakalimutan. Dapat pala bumili tayong candy. Ay, gusto mo bababa ako dun sa ano? Ilang minuto pa lang kami naglalakad pero meron na agad sa aming patikim na magandang view. Sigurado. Basic. Isa sa mga kapansin-pansin dito ay yung dami ng puno ng langka. Hindi na nakakagulat kung bakit may dalang mga langka kanina yung tricycle.
Naramdaman ko ulit yung pressure sa tenga. Sa mga sandaling to, hindi ko na alam kung gaano katagal na kaming naglalakad. Kahit yung oras, hindi ko na napansin. Diyan nga po pala yung ano, nag-uuling na lahat ng bawal eh. Malapit na tayo, no? Oo. Doon din sa taas namin sa bundok eh, ganyan Ang din. ilog yan ha. Kuya, do. Lumibilid po. Kuya, wait! Kuya. Here. Hindi, parang ganito din yung inakit namin nung nag-ano kami. Nung nag-trek kami ni Kuya. Para doon sa property. Ganito rin. talaga? Oo. Hindi ka ba kasama nun? Hindi. Maputi. May falls din yun, tas ano, Kayo lang yun. parang mahamog kasi. Ba't ba ako hindi sumama nun? Ay, shout out. Ay, Shout out naman, boss. boss. Shout out, Kuya. Shout out sa'yo, Kuya. Dapat pala sinigawan ko si Kuya kasi shout out nga eh. Sana sinabi mo yung vlog mo, Tito J. Tito J. Tito J. Makikita niyo yung sombrero. Ayun na pala yun. Akala ko may ano eh. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakad, narating na namin ang Manggahan Camping Site. Dito pwede na kaming magpahinga ng medyo mahaba-haba. Pwedeng mag-refill ng tubig kung maubos na ang inumin sa pagpunta rito. Pwede rin kumain kung nakakaramdam ng gutom. O magbanyo. Di ba yung may tricycle na pinupunta mo, Hindi lang hiking ang pwedeng gawin dito sa Mount Sembrano. Kayo, doon kayo po pala. Nandito nga rin yung Manggahan Camping Site kung saan pwedeng mag-overnight. Kailangan nga lang magparehistro din sa barangay. Picture ako kayo. Uy, oh. Uy oh. Ang galing. Ringless. Kuya. At sinong may sabing pagod na kami? Maglalaro pa nga kami ng basketball eh. Di pa din. Yeah. Ooh. Mga ganyan-ganyan pa eh. Yan ang ano talaga eh. Ha? Yung dalawang dyan. Babalik na ulit kami sa paglalakad. Pero bago yon, may kailangan na muna kaming gawin dito sa Manggahan Camping Site na hindi namin pwedeng palagpasin. Ang mag-group picture. Yeah.
sir, yung iihi po ay meron po tayong CR. Ako, ihi muna ako. Ito na yung exciting part. Sir, bakit Mount Sembrano? Hindi ko alam eh. Yeah. History nito, dati itong vulkan, 27,000 years ago, nag-erupt to. Ngayon, Oh, Yun hindi naman. ano, inactive pala to na ano. yun yung sinearch mo dati. Nasabi mo sa akin, may vulkan pala dito, dear. Sabi ko, hindi ko rin alam. Hindi, yung nakita ko nun yung sa taga po. Sa talim? Sa talim. Isa't kalahating oras. Isa't kalahating oras po ngayon na to. Medyo mataas to. Yun po yung nakala. Pupuntahan natin lahat. Ayaw mo? Para lahat madaanan mo, para sulit. Game, ano? Baba tayo ng ano, puno. Game! Diretso pula. May ano, dugtong. Nung sinabi ni Sir Jeff na medyo matarik na tong susunod naming aakyatin, hindi na ako nakapaghintay. Na-excite ako kaya ako na ang nagpasimuno sa pagpapatuloy ng trail. Sumunod si Kuya Helbert. Tapos, sumunod na rin yung iba pa. Eksaktong 7:54 AM. Nagpatuloy na nga kaming lahat sa pag-akyat ng Mount Sembrano. Kapit. Tumigil kami dito saglit kasi kailangan magbigay ni Sir Jeff ng instruction kung paano sampahin yung isang komplikadong part dito, kung saan kailangan namin kumapit sa mga ugat ng puno. Alin, Jeric, alin yung Coco Crunch? Parang gusto na mag-pares niyan ah. Mukha daw Coco Crunch. Gusto mo na mag-pares? Baba ka na. Habang nagpapahinga sa part na to, meron kaming nakitang grupo na pababa. At meron kaming napansin sa kanila. Bit-bit ng grupong to yung mga basura nila mula sa taas. Sa mga nagpaplanong mag-hiking, lalo na dun sa mga first time, no, hindi lang sa Mount Sembrano, kundi pati na rin sa ibang bundok. Ganito sana yung gawin natin. Huwag tayong mag-iiwan ng mga kalat para mapanatili yung natural na ganda ng mga kabundukan natin. Kaya kudos sa inyo mga kuya.
8:44 AM narating na namin ang shoulder ng Peak 1. Tanaw mula dito ang katabing isla ng Halahala, ang Talim Island. Para naman yun sa talim, kala mo sinadya yung tourism yun. Mula rito ilang minutong lakaran na lang papunta sa Peak 1. At nagsimula na naming masilayan ang grassland. Palatandaan na malapit na kami sa summit. Suporta. Sa aming 7, si Kuya Helbert ang marami-rami ng naakyat na bundok. Kung tutusin, sisiw lang sa kanya ang Mount Sembrano. Kaso, matagal siyang napahinga sa ganitong aktibidad. Dear. Ayos, sarap. 8:56 AM, narating na namin ang Peak 1. At ilang minuto na lang para sa Peak 2 at sa summit. May connection na sa wakas. Singkit sila oh. Singkit na sila sabi. Hey! Malamig! Unang grupo yung nakaban. Zoom in. Jeric, ayun yung tower natin, oh, sa Alala. Peak 1 pa lang pero breathtaking na ang view. Nakakakalma ang kapayapaan dito. Pero kailangan na namin mag-picture taking para makausad na sa susunod na peak. Mula sa Peak 1, maikli lang ang kailangang lakarin para marating ang Peak 2. "9:14 AM, nasa Peak 2 na kami. Kung maganda ang view mula sa Peak 1, mas maganda rito dahil mas malawak na ang matatanaw. Pangako sa'yo! Jerica! Diyan, sa emergency group. Iba rin hindi dyan. 9:25 AM iniwanan na namin ang Peak 2 at nagsimula na nga kaming maglakad papunta naman sa Peak 3. Mas malayo sa Peak 1 at Peak 2 ang Peak 3 kaya medyo mahaba-habang lakaran ito. Akyat panaog dahil pababa at pataas ang lupa. Sa mga sandaling to, bilad na rin kaming lahat sa init dahil nga wala nang mga puno sa nilalakaran. Isang open grassland na lang. Martial arts. Nakakalahati na tayo siguro, no? Konti na lang eh. Konti na lang. Kakayanin. Jeric! Huwag kang tatakbo ah.
Kailangan mo to? Sa totoo lang, dito ako sa part na to hiningal. Bukod kasi sa bilad na kami sa init, wala na rin yung mga bato na pwedeng maging suporta sa kada hakbang mo. Pero walang nakakapangsisi sa pag-akyat ng bundok. Kasi tingnan nyo naman yung tanawin. Itato na yan sa paglaki. 9:55 narating na namin ang peak. Meron lang isang problema. Ay, doon ka pala. Gutom. Nakalimutan natin. Oo, ng pagkain. Pero okay lang. I feel so weak. So, Jaro, nagpahinga. "10:45 AM iniwan na namin ang summit. Babalik na kami sa Manggahan camping site. Magpapahinga muna kami doon at bibili ng makakain. Tapos, diretso na sa susunod na spot. Mas madali ang pagbaba kaysa sa pag-akyat. Pero, mas kailangan na mag-ingat. Dahil, matarik ang kailangang babaan. 11:45 AM nasa Manggahan na ulit kami. Kumain muna kami saglit dito ng pansit canton at biskwit at ng kanin na inisponsor ni Sir Jeff. Nagpahinga. Tapos, diretso na sa susunod na spot. Pagkatid mo na madam. Kabayo. Pwede na rito. Nakakawagad. 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 Tol, dati ini-imagine mo lang to kapag tumatakas ka sa kwarto. Lusot pa ako sa sarili. Yan. Ulit ka pa? Ha? Ulit ka pa? Hanggang walang butas ng paa. Uy, baka malaglag ka dyan.
Ay, kailan din ako rito. Oo nga, nakakatakot. Kailan. Hindi pa siya open for public. Bakit? May nakabara ng kahoy din. Kung naghahanap kayo ng mga activity na kagaya nito, malapit lang sa Metro Manila at budget friendly, perfect choice ang Mount Sembrano. 745 meters above sea level lang o mahigit 2,400 feet. Meron lang 60 pesos per head na environmental fee pagdating sa registration at 500 pesos naman good for 5 persons ang bayad sa tour guide. Huwag nyo lang kakalimutang magbaon ng mga pagkain at inumin habang paakyat. Kung interesado na rin kayong akyatin ng Mount Sembrano, bumisita lang sa official Facebook page ng Barangay Malaya Tourism. O kaya, kontakin nyo lang sa kanyang personal Facebook account si Sir Jefferson Tolsa. Pwede rin kayong direktang sumadya sa Barangay Hall ng Barangay Malaya, Pililla, Rizal. Dahil lagi naman daw bukas ang Mount Sembrano para sa mga nais umakyat at makita ang taglay nitong kagandahan. Game 1. Taas mo pa. Gusto mo ako na lang? Ikaw na lang. O game, doon kayo sa likod mo. Paano ikot? Basta mo sa... Maganda tayo, magaling. Okay ba? Ready? Game 1, 2, Go! Ano ba dyan? ulit. Game, ulit. Sabi yan naman Pag ganito, pag ganito. Kinontra yung ikot eh.